Yo, what's up guys? Kayo nanonood yan sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. And meron tayong Concert 502A. Ayan yung kanyang model. Okay. Meron tayong issue ayaw pumitik yung kanyang relay. O-on natin siya gamit tayo ng bulb tricks. Ayan yung ating bulb. Ayan, umilaw naman siya bahagya power. Meron tayong issue naka-ground tayo, tapos kanyang emitter. Ayan, ito yung kanyang specification 1100 watts X2 Concert 502A So expected natin ito ay marketplace lang naman, market watts hindi ito yung talagang actual niya yan ang nakalagay. Medyo napakataas naman So expecting natin dito isa 150 RMS lang ito, mga ganitong alam naman ng ating mga kaibigan mga technician yan ito ay market watts lamang, kaya nilalagay. Okay, punta tayo sa ating issue. Ayan, napakadumi. Meron tayong naka-ground tayo, tsaka emitter. Ayan yung emitter ng ating power OPT. Meron tayong DC out, pakataas 38 volts, 42. Pakataas niyan. Ang tendency kasi niya mga tambay, pag ganyan kataas ang DC out natin, hindi pipitik itong kanyang relay. Ayan, napakadumi pa, lilinisin pa natin yan. Kinuhanan lang muna natin siya ng kanyang DC out. Ang DC out, ang karamihang kadalasang cause dahilan kung bakit ayaw pumitik yung ating relay. Ayan hindi siya nakapitik. Ang common cause dyan, mataas ang ating DC out. Ayan, pwedeng manira ng speaker yan. Pag pumitik kasi ito, sisirain niya yung kanyang speaker So ito ang trabaho ng kanyang speaker protect. In case na mag DC out siya na tulad niyan, ganyan kataas, 35 volts, hindi siya pipitik ay poprotektahan niya yung ating speaker. So ang ganitong operation niya is normal kapag may DC out para safe yung ating mga speakers. So troubleshoot tayo mga katambay istorya nito, overload daw sabi na may-ari, kaya expected natin dito meron tayong shorted na power OPT. Ayan, iisa-isahin natin lahat yan, bali 8, 4 dito sa left, 4 sa right. So first step natin, off muna natin siya yung kanyang power. Ayan, on natin muna, tingnan natin. Ayan DC out nya 35, ground to emitter tayo. Ayan, naka-emitter tayo, naka-ground, emitter, DC out, napakataas. Okay, so patay muna natin. Ayan, at troubleshoot natin dito yung mga shorted nya linisin na rin muna natin ito. So expected natin power OPT to. Titingnan natin yung kanyang collector to emitter, may shorted dito. Ayan, baklasin muna natin. Meron tayong power supply yung kanyang toroidal transformer. Meron siyang 34034. Yan. Dismantle muna natin yung kanyang main board. Kukunin natin yung kanyang OPT kasi meron shorted dito. Okay, tanggalin natin. Hindi natin siya maaalis ang buot, nakakabit yung kanya, ganyan na lang siguro. Okay, troubleshoot natin. OPT shorted, hanap tayo ng short na OPT. Hindi naman pumutok yung kanyang fuse, ibig sabihin safe yung ating wala namang bakas ng sunog sa ating driver sa may drive section nya. Yan, sa may
Kinis naman, pero lilinisan muna natin siya mabuti. So, meron tayong dalawang shorted, ano? Isang 1941, tsaka isang 5198. Ayan, dyan siya galing, dalawa, tigisa. Shorted kasi siya. So, meron tayong power on natin. Ayan, pumitik na yung kanya relay, ano. Pansinin natin, ano, pumitik na siya. Off natin, ayan, on, pumipitik. Meron tayong bias. Lagay natin sa 20 para ma-reading pa natin siya. Meron tayong bias na medyo at iaayos pa natin siya. Naka-ground emitter tayo. Medyo mataas pa, no? Tingnan natin muna yung biasing niya. Sa DC out yan, ano? Meron tayong bias na test pin natin based to emitter. Meron tayong bias na napakababa. Ayan. Sobrang baba ng ating bias. So, kailangan natin na mag-troubleshoot pa, no? Baka may naapektuhan na maliliit. Biasing natin 0-0. So, hindi pa rin normal. Troubleshoot tayo dito sa kanyang differential stage. Tanggalan na natin, pumitik na yung relay pero bagsak yung kanyang biasing. 0-0. Kailangan ma-restore natin yung biasing niya na expecting natin is 0.33 to 40 hanggang 47. Ayan. 0.47 ang kukunin natin biasing niya, no? 0.33 hanggang 0.47. So, ngayon meron tayong 0-0 bias. Kailangan pa natin siyang align. Troubleshoot tayo rito. So, mga maliliit niya at baka meron tayong naapektuhan, ano? Isa-isahin natin yan. So, yung kabilang channel niya, no? Base tayo, no? Tsaka emitter uli. Ayan. Magkakatugon naman ang emitter niyan. Gawa nitong 4 na resistor na yan. Meron siyang 0.38 na biasing. So, normal yung kabila na yan, ano? At dito lang tayo magto-troubleshoot at meron na apektuhan dito sa kanyang left channel, ano? Ayan. Ito yung kabila, okay na yan. Meron siyang normal biasing 0.38 millivolts. Okay? Okay, meron tayong napalitan, ano, mga OPT, isang channel, 4. Kaya 0 yung ating bias, ano, meron tayong 4.7 uli, yung madalas na masira sa ating 502, ano, kapag ito yung nagsisiro ang bias, ano. Ito siya, ano, ayun, no. Yung 4.7 niya, madalas masira sa kanya, ito. Okay, yan ang dahilan. Napalitan natin. Tagpalit na rin tayo ng dalawang 10 ohms. Malapit doon sa kanyang relay. Ayan, tinaasan na natin ang wattage. At may nakuha tayong normal biasing niya, no? Ito yung ating power natin. Okay, pumitik na yung relay. Normal, meron tayong bias 049. Kita ba? Ayan, 049, 050, which is normal. Ganun din sa kabila. Ang test pin natin based to emitter. Okay, at magsa-sound check tayo kahit na maiksi lang at tingnan natin yung audio quality niya, no, kung maganda ang naging response. Okay, ito yung channel niya na yan, ano, itong side na to. Ito normal naman yan. Nakakuha tayo ng open na resistor, ano, 4.7, ano, kadalasan pag nagsisiro bias yung ating mga 502 amplifiers. Ayan, 4.7 palagi nag-o-open yan. Yan ang isang may kinalaman, ano, sa differential stage. Yan. So, papalit tayo ng mga tone control din at may mga tama na yung mga. At sa sound check tayo. At i-fix muna natin yung kanyang panel, ano. Papalit muna tayo ng kanyang
yung mga dapat ng palitan, ano, at para mabalik natin yung kanyang best quality, ano, testing tayo. Meron tayong video player, meron tayong platinum, ano, KS5, at sa sound check natin siya, play natin. Okay, tingnan natin yung audio quality. Meron tayong speaker na dalawang D15, ano. Okay. Okay, ayan. Dalawang D15 na concert. Testing natin siya. Okay, malinis. Wala tayong marinig na humming kahit ibabaan natin yung kanyang volume. Okay. Kahit ibaba natin siya, wala tayong DC out. 00 DC out. Normal bias niya 049 049 millivolts. Kaya putulin na natin ang ating video dito, mga katambay, ano? At kita-kita tayo sa susunod nating video. It's all about electronics tutorial tips and solutions. Kaya kayo nanonood nga sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. Ayan, putulin na natin ating video at patuloy yung ating sound check.